Museo de Intramuros. So, Diyos, ano na-experience mo sa loob? Na-experience ko sa loob, marami kasi maraming mga matatagal na gamit na preserve sa loob ng museo. And nakaka-proud maging Pilipino kasi makikita mo pa rin yung pagiging religious natin kasi sa mga makikita natin maraming mga replicas and makikita natin doon sa unang palapag makikita natin yung iba't ibang klase ng kampana na at tagal na tapos hanggang ngayon nape-preserve pa din. So sa akin naman yung sa pangalawang palapag, no, yung mga imahe, maribulto na mga santo dati, nandun pa rin at medyo nakaka-creepy or nakakatakot, but at the same time maganda yung yung lugar. Oo, lalo na sa pagdating natin sa third floor, puro mga pictures na siya. Hindi lang siya yung mga pictures dati kasi may kita mo rin doon yung pictures ng mga nangyari, ng mga nakaraang taon lang. Lalo na yung mga sa katulad sa Nazareno, nandyan siya, may picture siya dyan. Sa Birheng Maria, may kita natin siya dyan. And ang ganda lang kasi, mas nafe-feel mo siya kasi may sound sa loob. Diba, nalinig natin yung Ave Maria sa loob kanina. So, nakaka-proud na bilang Pilipino, nakikita pa rin natin yung pagiging religious natin. Diba? Nandito kami ngayon sa Shrine ni Jose Rizal sa Fort Santiago na kung saan makikita natin ang kasaysayan at mga nangyari sa buhay ni Jose Rizal. Makikita rin dito ang mangilang-ilang mga kagamitan na makikita noong panahon ni Rizal at talaga namang kamangha-mangha ang pangangalaga nila dito dahil maganda pa rin ang mga kagamitan nila noon. Sa kasaysayan ni Rizal, andito rin yung mga taong naging tulay para matawag siyang bayani, tulad ng kanyang ama't ina. At makikita rin dito yung mga nagawang akda ni Rizal tulad ng El Turismo and Malumitangere at iba pa. Makikita natin dito ang mga kulungan na kung saan kinulong ang mga inabando natin ng mga Japanese noong 1945 because of the Battle of Manila. And dahil sa kakulangan sa pagkain at air circulation, none of them are survived. Ang experience ko naman dito sa Dungeon Fort Santiago is mabigat kasi syempre nakakalungkot yung sinapit ng mga katipunero nung unang panahon. Dito kami sa Baluarte de Santa Barbara at makikita nyo dito ang mga history ng gusali na nakapaloob sa Manila. Pagpasok namin sa Baluarte de Santa Barbara, makikita mo mga infrastruktura na gawa sa Lego, which is nakakatuwa dahil para silang mini diorama. Maganda ang experience ko. Sa akin naman, yung experience ko doon, parang mas nare-relieve ko yung mga nakaraang taon ng Pilipinas. Hi guys! Ngayon po kakain na kami.
best experience mo dito sa Intramuros? Ang best experience ko siguro is yung sa Shrine of Jose Rizal dahil makikita mo dun yung history ni Jose Rizal na yung point na yon is magbigay ng kaalaman sa mga bata na kung ano yung kasaysayan ni Jose Rizal. And then, ang experience ko is masaya, nakapagod, pero worth it naman. So, ikaw, Seth, ano yung best experience mo dito sa Intramuros? Sa akin, yung ano, yung sa cave, yung sa kulungan ng Pilipino. Pagkapasok doon, ramdam ko yung hirap nila eh. Init, no? Init. Ikaw, Victor? Para sa akin yung Fort Santiago dahil mahilig ako sa mga ano, sa mga creepy na mag-torture ganun. Kapag ikaw tinorture. Papayag ka ba? Wag naman sana. Best experience mo? Ay, sa akin yung sa may Museo de Intramuros. Kasi nandun yung mga rebulto ng mga santo. At the same time, nakakatakot. Lalo na dun sa taas. At yung sa may, ang tawag doon, sa libingan. Napakaganda at saka historic talaga. Ikaw naman. Sa akin pinakagusto ko is yung sa dungeon. Kasi kakaiba yung vibe niya. Parang hindi mo iisipin na merong almost 600 people yung pinatay doon and yung nakulong doon. And syempre hindi mo iisipin na yung magiting na bayanin natin na Jose Rizal, doon din siya, nakulong siya doon. Tapos pagkatapos doon, pinatay siya sa may Luneta, di ba? Ano lang siya, iba yung vibe. Basta iba yung vibe niya, parang alam mo yung mainit sa loob kasi di ba para siyang cave. Pero hindi ba siya ramdam kasi parang may ibang feeling talaga. Parang may malamig na hangin pero nagpapawis ka. Ganon, yun lang. Bye-bye. Bye-bye.